Iniutos po ng gobernador ng Jakarta, Indonesia na kailangang mag-commute ang lahat ng empleyado ng gobyerno roon tuwing unang Biyernes ng buwan. Ang patakarang ito, kaya rin bang ipatupad sa Pilipinas? Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Buhol-buhol na trapiko at maruming hangin. Ilan lang ito sa mga problema ng mga taga-Indonesia. Kaya mula nitong January 3, iniutos ng gobernador ng Jakarta na lahat ng empleyado ng gobyerno hindi magkukotse sa unang Biyernes ng buwan. Kailangan silang magbus o magbisikleta papasok at pauwi mula sa trabaho. Hindi na lalayo ang sitwasyon ng Pilipinas sa Indonesia. Marami mga empleyado ng gobyerno ang sanay namang sumakay ng bus, ng jeep at ng MRT. Pero ang mga matataas ang posisyon, kakaunti lamang. Magiging bukas kaya sila sa ganitong patakaran? Si Regional Director Nelson Sarmiento ng Civil Service Commission Region 1, walang problema sa pagko-commute. Kapag uuwi raw siya galing La Union, nagbubus daw siya. It's a sacrifice somehow, no? Meron office service vehicle. The only thing is that we look at, of course, cost. Si Health Assistant Secretary Eric Tayag, madalas din daw mag-commute. Practical ko minsan. Sumasakay pa rin ako ng jeep, ganun, taxi. Ang pinuno ng Civil Service Commission, handa rin daw mag-commute sakaling gawin din dito ang ipinatutupad sa Jakarta. Yung layunin, okay naman. Kung maipakita rin sa publiko na ang mga opisyal, marunong din magsakripisyo. Pero nagdadalawang isip siya kung kaya nga itong ipatupad sa bansa. Sa Metro Manila pa lang, aabot na sa 750,000 ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno. Palagay ko hindi sapat ang kakayahan ng ating public transport. Yan din ang sabi ng LTFRB. I think it will only be a burden to the passengers. Considering now that we're still modernizing transportation, we may lack the vehicles needed for specific routes. Alam ni MMDA Chairman Francis Tolentino kung gaano katindi ang traffic sa Jakarta. Pero kung gagayahin dito ang patakaran, baka raw pwedeng bigyan ng insentibo ang mga susunod. Kaya gawin kung siguro may civil service regulation, gano'n. Pag yung pag-encourage, baka pwedeng half day o may extra pay to commute. Kailangan may incentive siguro. Ang Malacanang, sinabing kahit wala raw ganitong patakaran sa bansa, lagi raw ipinaaalala ni Pangulong Noynoy Aquino na dapat ay mulat ang mga nasa gobyerno sa mga pangangailangan ng taong bayan. Okay naman, makakasave tayo. Ang mga matataas ang posisyon, dapat sumunod sa ganun. Pag may ganong utos. Dapat lahat pantay-pantay. Babawasan yung traffic, tapos extra exercise na rin yan sa mga gumagamit ng bike. Tina Panganiban Perez, GMA News.